Hello guys, it's me Legendary Be Inspired. Hope you're doing good and in a better health. I'm always making a video to inspire others, especially to spread the teaching of Islam and the doctrine as well. Please follow me to get latest Islamic teachings and lectures. Thanks. Isang pusa, isang kasalanan, babaeng nakulong sa impyerno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamahal kong mga kapatid na Muslim at mga kaibigan naming non-Muslim. Sa mundo ngayon, maraming nababaliwala. Mga bata, mahihirap, hayop dahil tingin ng ilan, maliit lang ang halaga nila. Ngunit sa Islam, bawat nilalang ay may karapatan at ang bawat kabutihan o kasamaan, gaano man ito kaliit, ay may bigat sa harap ni Allah Azza wa Jal. Sa kwento nating ito mula sa hadith, matutunghayan natin kung paano ang isang walang kalaban-laban na hayop, isang pusa, ay naging daan ng kapahamakan ng isang babae, isang babala at aral para sa ating lahat. Ang totoong kwento mula sa hadith, Sahih al-Bukhari Hadith 2365, Sahih Muslim Hadith 2242. Isinalaysay ni Propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan, isang babae ang pinatawan ng kaparusahan at ipinasok sa impyerno dahil sa isang pusa. Hindi niya ito pinakain o binigyan ng inumin at hindi niya rin ito pinalaya upang makakain ito ng mga insekto o damo sa lupa. Sa halip, ikinulong niya ito hanggang sa ito'y mamatay sa gutom. Paliwanag sa hadith, ito ay isa sa mga pinakamaikling hadith, ngunit napakalalim ng aral. Ang babae ay hindi pumatay ng tao, wala siyang pinaslang. Pero ang kanyang malupit at walang pusong pagtrato sa isang hayop ay naging dahilan upang siya ay ipataw sa impyerno. Hindi niya ito pinakain, hindi rin niya ito pinalaya. Ikinulong niya ito hanggang sa kamatayan. Ito ang larawan ng kawalan ng awa at ito ay kasalanan na may bigat sa paningin ni Allah Azza wa Jal. Ayon sa mga ulama, Islamic scholars, ang hadith na ito ay hindi lamang para sa hayop, kundi para sa lahat ng nilikhang mahina o walang boses, kasama ang mga mahihirap, mga anak, mga alila at mga nilalang na hindi kayang ipaglaban ang sarili kung pinahihirapan natin sila, pinababayaan, o ginagawa ng hindi makatao. Tayo ay maaaring mapahamak, maliban kung tayo ay magsisi at ituwid ang ating mga pagkukulang. Kaugnay na talata sa Quran. Surah Al-An'am, 6:38. وَمَا مِن دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. Walang hayop sa lupa o ibong lumilipad na hindi kabilang sa mga pamayanang gaya ninyo. Paliwanag, lahat ng nilikha ni Allah Azza wa Jal, maging tao o hayop, ay bahagi ng kanyang karunungan. Bawat isa ay may layunin, may karapatan, at dapat igalang. Kapag inabuso natin ng kahit sino o anuman, ito ay hindi nawawala. Ito ay may kapalit. Motivational quotes. Mercy is not optional. It is fard, a command from Allah Azza wa Jal. A single act of cruelty, even to a cat, can burn down your hereafter. You will be judged by how you treated those weaker than you. Mga kapatid, sa mundong ito, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman, lakas o kapangyarihan, kundi sa habag at malasakit. Ang babae sa kwento ay pinarusahan hindi dahil sa kasalanang alam ng lahat, kundi sa isang hayop na wala ng kakayahang magsalita o lumaban. Kung mayroon tayong inaalila, inaapi, hinahayaang magdusa, maging tao man o hayop, ito ay dapat itama. Tandaan, bawat nilalang ay pag-aari ni Allah Azza wa Jal. At kung inaabuso natin ang pag-aari niya, tayo rin ang mananagot sa kanya. Ito ang Legendary Be Inspired, kung saan ang bawat kwento ay may aral. At bawat aral ay may layuning baguhin ang puso. Like, share, at tag mo ang mga taong kailangan ng paalala tungkol sa awa, katarungan at pananagutan.